Isa po ako sa mga bagong tiga-subaybay ninyo at naging gawi ko na rin po ang makinig ng mga kwento ninyo mula sa podcast hanggang dito sa inyong YouTube channel. Please hide my identity. Ang mga sumusunod pong kwento ay hango sa totoong buhay at naibahagi ko na rin po sa ibang mga group sa Facebook na kung saan nagtatampok ng mga kwentong katatakutan at nais ko rin pong ibahagi sa inyo ngayon, Sir Red. Ito pong karanasan kong ito ay isang pangyayari na naganap po sa probinsya ng papa ko na matatagpuan sa Bicol. Ilang months din po akong nag-stay doon kasi wala din pong pasok at sakto talagang bakasyon. At dahil sobrang laya ng aking oras noon, talagang iginugol ko po ito sa paggagala at pagkilala sa ilang mga tao na tiga roon. Hanggang sa makilala ko po ang isang lalaki na tawagin na lamang po natin sa pangalang Ezekiel. To cut the story short, naging kami po ni Ezekiel. During those times na magkasama kami, napapansin ko na palagian po siyang nagkakaroon ng mga suicidal thoughts. Katulad halimbawa ng, pag iniwan mo ko, magpapakamatay ako. Bahala ka, palagi naman akong iniiwan eh. Kung mamamatay ako, gusto ko sa bangungot para hindi masakit. At ang tumatak din sa lahat ng sinabi niyang iyon ay ang, palagi na lang akong sinasaktan ng mga babae. Gusto ko na lang mawala. Palagi ko po talagang nadidinig yung mga ganitong klaseng mga salita sa kanya nung time na kami pa. Minsan siya pa nga po yung nag-o-open ng mga topic tungkol sa ganito. Since ako naman, gusto ko naman maging brighter side o maging positive yung thoughts niya, ginagawa ko po ang lahat para i-motivate siya at nang sa ganun ay lumaban siya. Katagalan ay umuwi na rin ako ng Maynila kaya ang naging setup po namin ay LDR. At since mga bata pa nga kami nung time na iyon, hindi rin po nag-survive yung relationship namin. Makaraan ng 2 taon, may karelasyon na rin po ako noon at never na pong sumagi sa isipan ko si Ezekiel. Sa buong taon matapos po namin na maghiwalay, as in wala na rin po ako naging balita sa kanya. Then all of a sudden, 3rd week ng November yun, kung hindi ako nagkakamali, bigla ko po siyang napanaginipan. Out of nowhere. Hindi ko naman kasi din siya naaalala talaga or nami-miss. Basta bigla ko lamang siyang napanaginipan. Ang eksena ng panaginip ko ay nakahiga ako habang siya ay nakatayo sa tabi ng higaan ko. Andun lamang po siya pero napansin kong puting-puti yung t-shirt niya. Wala po siyang sinasabing kahit na ano. Nibuksan ang kanyang bibig ay hindi ko po nakita. Basta't ang mukha niya nang aking makita ay blanko ang ekspresyon. Matapos noon, Sir Red, ay bigla na lang akong nagising. Iniisip ko talaga kung bakit ko siya napanaginipan. So dahil doon, nagsimula na namang muli na sumagi siya sa isipan ko. Umabot pa nga ng 2 araw matapos ko siyang mapanaginipan ay lagi na nga po siyang nasa isipan ko sa kahit na anong gagawin ko sa buhay hanggang sa umabot ako sa punto na sinubukan ko na po siyang i-search sa Facebook. Pero wala. Hindi na rin po ako nakatiis kaya tiningnan ko yung mga kontak ko sa cellphone and good thing naroroon pa pala yung number ng mga pinsan ko sa Bicol. Naisip ko na gusto ko kasing humingi ng sorry sa kanya at kung makakauwi ulit ako ng Bicol
ay gusto ko po siyang makausap muli. So pinagtitext ko po talaga lahat ng mga pinsan ko at kinumusta ko siya. Ironically speaking, tama po ang inyong nadinig. Imbes na kumustahin ko muna yung mga pinsan ko, ay si Ezekiel ang una kong kinumusta. Yung isang pinsan ko lamang po yung nakachikahan ko talaga ng matagal. So sa aming huntahan at itinakbo ng kwentuhan, ipinasok ko yung pangungumusta kay Ezekiel at kung sakaling nakikita pa rin ba niya sa lugar nila. Nagulat na lamang ako at natameme si Red sa sinabi ng pinsan ko na, "Ay hala ate, hindi mo pala alam? Patay na si Ezekiel. Nakaraang linggo lang ibinurol. Bangungot nga yung ikinamatay niya eh." At nagulantang talaga ako. Kasi yung pangungumusta ko out of curiosity lang kung kumusta na talaga siya, kung anong balita sa kanya. Never sumagi sa isip ko na wala na siya, napatay na siya. Kaya sinabi ko talaga sa pinsan ko na napanaginipan ko si Ezekiel, kaya tinext ko siya para makibalita. Without any knowledge na wala na pala siya. Siyempre aaminin ko naman si Red na nalungkot talaga ako sa nalaman ko. Very sudden at hindi talaga inaasahan. Wala din po kasi kaming closure nun. Hindi man lang ako nakapag-sorry sa kanya o kaya ay nakausap man lang kahit isang kumusta. Simula kasi nang umalis ako ng Bicol at nagkaroon ng kaunting oras para sa aming LDR, hindi na rin kasi siya nagparamdam muli. Hindi ko rin akalain na yun na rin pala ang una at huli. Noong nabubuhay pa ang lola ko, nakaugalian na po namin si Red na sa tuwing sumasapit ang pista ng patay ay dinadalaw po namin ang libingan ng aking lolo. Ewan pero talagang naghahatid po ng excitement sa amin iyon, lalo pat noon ay maliliit pa lamang kaming magpipinsan and being kids aged 5 to 10. Excited talaga kami na kapag aalis kami sa bahay ng hapon at madaling araw nang magsisiuwian. By the way, Sir Red, ako po yung panganay sa mga apo at hindi ko na rin po talaga nakilala ng personal o kahit man lang mabigyan ng pagkakataon na makita o makilala ang aking lolo dahil dalaga pa lamang po si nanay nang mamatay siya. Nung araw na iyon, 2:00 na madaling araw nang nakauwi kami galing sementeryo. So pagkauwi ng bahay, naghilamos muna kami at natulog. Hanggang sa magising po ako para magtungo sa banyo. For visualization, Sir Red. Nasa second floor yung kwarto namin at paglabas mo ng pintuan, merong hallway at babatiin ka na ng hagdan pababa. May sala, bintana, nakita yung hardin at yung gate ng bahay namin. At sa labas ng gate ay meron pong manipis na rampahan na kapag meron pong taong nakasampa doon ay makikita mo yung ulo niya na naroroon sa gate. So balik sa kwento. Madilim po yung kwarto noon at aaminin kong duwag talaga ako, pero dahil kailangan akong magtungo sa banyo ay pinilit ko talaga na lakasan ang loob ko at pumunta doon. Pagbukas ko ng pintuan, agad ay switch on ko yung ilaw sa hallway sapagkat paglabas ng kwarto, ang una mo talagang makikita ay yung window sa sala. So ewan ba kung bakit napatingin talaga ako doon. Doon, Sir Red. Hindi ako pwedeng magkamali
Tiyak ang nakita ko. Isa pong lalaki na nakabarong pero wala po siyang ulo. Malakas ang pakiramdam ko noon na sa akin siya nakatingin kahit hindi ko man nakita ang bahagi ng ulo niya. Dahil sa nakita ko, hindi na rin po ako tumuloy ng banyo. Mabilis na lamang po akong tumalikod at talagang nagmamadali po akong bumalik sa kwarto, nagtalukbong at natulog sa sobrang takot. Kinaumagahan nga po ay inamin ko ito kay Lola. Ikwinento ko ang eksaktong deskripsyon na nakita ko. Sinabi na lamang sa akin ni Lola na, "Hala, baka si lolo mo na yun." At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.